Naglalagablab na apoy. Ganito ang naging eksena sa Tehran noong Sabado ng gabi matapos ang isang pag-atake ng Israeli Defense Forces o IDF na tumarget sa mahigit 30 fuel depot at iba pang lugar na ayon sa Israel ay may kaugnayan sa armed force ng Iran. Sa isang video na ibinahagi sa outlet na Iran International, makikitang naglalagablab ang mga imbakan ng langis sa tatlong bahagi ng Tehran. Makikita ang malalaking apoy sa kanluran, silangan at timog ng kabisera. Ayon mismo sa mga saksi, talagang napakaliwanag ng apoy, kaya sinabi pa ng isang residente sa BBC na parang biglang naging araw ang gabi dahil sa tindi ng liwanag. Subalit hindi raw natapos ang trahedya. Kasunod ng mga pagsabog ay dumating naman ang ulan, na buwang makakapal na itim na ulap ng nakakalasong usok sa ibabaw ng Tehran at maya-maya ay bumuhos ang ulan na tila may halong langis na bumagsak sa buong lungsod. Maraming residente ang nagreklamo na hirap silang huminga. Nagbabala naman ang Iranian Red Crescent Society na posibleng contaminated ang ulan ng mga nakakalasong chemical na maaaring magdulot ng acid rain na may kakayahang magsanay ng chemical burns sa balat at seryosong pinsala sa baga. Subalit hindi lamang Tehran ang nasunog nitong nagdaang weekend. Sa Kuwait, isang gusali ng government ang tinupok ng apoy madaling araw ng linggo matapos itong tamaan ng Iranian drone strike. Samantala sa Israel, kahit hindi nasunog ang mga lungsod, 6 na katao ang napinsalaan at ang isa sa kanila ay maluba matapos tamaan ng Iranian ballistic missile na pinaniniwala ang gumamit ng cluster warhead noong linggo ng hapon. Ito ang mga unang eksena sa ikalawang linggo ng digmaan sa pagitan ng Iran, Israel at ng Estados Unidos. Isang digmaan na sa ngayon ay tila wala pang malinaw na katapusan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Infighting, succession, and apologies. Sa unang araw ng digmaan, ang pinakamalaking balita ay ang pagkawala ng dating Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa unang bugso ng pag-atake sa simula ng labanan. Subalit pagpasok ng ikalawang linggo ng digmaan, panibagong malaking balita ang lumabas, ang pagtatalaga sa kanyang anak na si Mujtaba Khamenei bilang kanyang kapalit. Sa nakalipas na mga araw, naging mainit na issue sa loob ng Iran ang tanong kung sino ang susunod na leader. Umabot pa ito sa matinding alitan sa loob ng pamahalaan at military at pati sa social media ay umalingaw-ngaw ang hidwaan. May isang kleriko pa nga na umano'y gumawa ng fanpage sa isang Iranian messaging app, subalit kalaunan ay tinanggal din ito. Ayon sa Iranian democracy activist na si Mehdi Yayanavad, ang bangay na ito ay nagdulot ng malalim na pagkakahati sa pagitan ng mga political at military faction sa loob ng Iran. Dahil dito mas tumaas ang possibility na pumili sila ng isang matigas o hardliner na leader upang muling pagsamahin ng dalawang kampo sa ilalim ng isang pamumuno. Sinabi naman ni Bali Al-Nasser, isang eksperto sa Iran mula sa Johns Hopkins University, sa New York Times na si Mujtaba ang pinakaangkop sa papel na yun. Sa lahat ng mga kandidato, siya raw ang pinakahandang mabilis na magkonsolida ng kapangyarihan at kontrolin ng buong sistema ng pamahalaan. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit pinili siya ng Assembly of Experts, isang konseyo ng 88 cleric na inihalal ng publiko tuwing 8 years bilang susunod na Supreme Leader. Ang desisyon na ito ay ginawa kahit ayon sa ulat ng New York Times. Ipinahiwatig umano ng yumaong Ayatollah sa kanyang mga malalapit na tagapayo na ayaw niyang ang kanyang anak ang pumalit sa kanya dahil ayaw niyang maging parang namamana o hereditary ang posisyon. Sa kabilang pagsusuri, sinabi ng The Times na ang pag-angat ni Mujtaba sa kapangyarihan ay nagpapakita na ang mga makapangyarihang grupo sa Iran, kabilang na ang mga senior clerics, ang IRGC, at mga makapangyarihang politiko tulad ng pinuno ng National Security Council na si Ali Larijani ay nagkaisa sa gitna ng matinding krisis. Marami ang naniniwala na si Mujtaba ay magiging isang napakahigpit at matigas na leader kahit pa sa pamantayan ng mga Ayatollah. Hindi lamang dahil sa kanyang malapit na ugnayan sa IRGC, kundi dahil din sa personal na trahedya na kanyang dinanas. Sa parehong pag-atake na kumitil sa kanyang ama, nakitil rin ng kanyang ina, asawa, at isa sa kanyang mga kapatid na babae. Sa kabila nito, sinalubong ng matinding kasiyahan ng mga taga-suporta ng Yemen sa Iran ang balita ng kanyang pag-upo sa kapangyarihan. Sa isang video, maririnig ang mga tao na sumisigaw ng Allahu Akbar, Khamenei ang aming leader. Subalit bukod sa usapin kung bakit siya ang napili, may isa pang tanong, mabubuhay ba siya ng sapat upang tunay na mamuno? Nagbabala ang Israeli Defense Forces o IDF na maaari nilang targetin ang susunod na Supreme Leader ng Iran. Samantala, sinabi rin ng Pangulo ng Amerika na ang bagong leader ay kailangang humingi ng pahintulot o pag-apruba dahil kung hindi, hindi siya magtatagal sa posisyon. Sa kabila ng mga banta na ito, mukhang si Mujtaba Khamenei nga ang magiging susunod na Supreme Leader ng Iran. Ang kanyang pagkakapili ay nangyari sa isang napakasensitibong panahon, lalo na matapos humingi ng paumanhin si Iranian President Masoud Pezeshkian sa mga karatig na bansa ng Iran dahil sa kamakilang pag-atake laban sa kanila. Bihira ang paghingi ng tawad sa pagitan ng mga bansa at mas bihira pa ito kapag may digmaan, kaya naman kapansin-pansin ang payag ni Pezeshkian. Sinabi niya na itinuturing kung kinakailangan na humingi ng paumanhin
sa mga karatig bansang naapektuhan ng mga pag-atake. Wala kaming intensyon sa kopya ng alinman sa aming mga kapitbahay. Dagdag pa niya, hindi raw aatake ang Iran sa ibang bansa. Maliban na lamang kung ang mga bansang yun ay gagamitin bilang base para sa pag-atake laban sa Iran. Ayon pa sa kanya, ang ilang naunang pag-atake ay nangyari dahil sa part at will policy na ipinapatupad noon ng military. Ayon sa ilang mga analis, ang pagiging ng tawad ay isang pagtatangkang pigilan ng lumalawak na epekto ng digmaan sa buong reyon upang maiwasan na tuluyan itong maging mas malaking regional conflict. Habang sinusubukan ng mga analis na unawain ang tunay na layunin ng mga mensaheng yun, nagalit naman ang ilang makapangyarihang grupo sa Iran dahil lumabas pa ito sa publiko. Sa isa sa mga pinakalantad na kritisism laban kay Pezeshkian at bilang palatandaan ng lumalalim na pagkakahati sa loob ng ruling class, tinawag ng hardline cleric at mambabatas na si Hamid Razai ang paghingi ng tawad bilang isang hindi professional, mahina at hindi katanggap-tanggap. Isa pang mambabatas sa si Muhammad Mananrai ang nagsabing ang mga payag na yun ay nakakaya para sa bansa. Maging si Gholam Hossein Ehei, isang kleriko na kasama ng Pangulo sa 3 miyembrong Transitional Leadership Council, ay hayagang kumontra at pumuna sa Pangulo at iginiit na magpapatuloy pa rin ang mga pag-atake. Ilang oras matapos ang matinding batikos, naglabas muli ng panibagong payag si Pangulong Pezeshkian na kung saan iginiit niya na hindi umunong inatake ng Iran ang mga karatig bansa nito at sa pagkakataong yun ay wala na siyang binanggit na paghingi ng tawad. Ayon naman kay Sanam Vakil, Director ng Middle East at North Africa Program ng Chatham House, sinabi niya sa New York Times na ang pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano kahina ang kapangyarihan ng Pangulo sa loob ng isang sistemang dominated ng military. Sa mas malawak na pananaw, ang palitan ng salita sa pagitan ng reformist na Pangulo at mga hardliner sa government ay isa sa mga pinakamalalaking hamon na haharapin ni Mujtaba sa kanyang bagong tungkulin, ang pagbabalanse sa pagitan ng mga moderate at ng mga matitigas na grupo sa kapangyarihan. Subalit bukod sa politika ng mga faction at usapin sa paghahalili sa kapangyarihan, may isa pang controversial na payag na lumabas. Iginiit ni Ali Larijani na may ilang sundalong Amerikano ang nabihag, subalit iniulat umano ng Washington na nakitila mga ito sa labanan upang itago ang tunay na nangyari. Marin itong itinanggi ng US Central Command o CENTCOM na tinawag ang pahayag na yon bilang isa na namang halimbawa ng kasinungalingan at panloloko ng Iran. Malaking paratang ito at kung mapapatunayang hindi totoo na sa ngayon ay mukhang ganoon nga, maaari nitong sirain hindi lamang ang credibility ng nagsabi nito kundi pati ng buong remen. At para sa isang pamahalaang matagal nang hindi popular sa sariling citizen, ang tuluyang pagkawala ng natitirang tiwala mula sa mga tao at sa international community ay maaaring maging mas mapangarib pa kaysa anumang pagkatalo sa military. At pagdating nga sa mga pangyari sa larangan ng digmaan, on the battlefield. Noong linggo ay inatake ng Israeli Defense Forces o IDF ang aerospace headquarters ng Iran. Ang facility na ito ay ginagamit para sa paglulungsad ng mga satellite, kabilang na ang launch ng Kayam satellite noong 2022 gamit ang isang Russian rocket. Ayon sa ulat ng Jerusalem Post, ang naturang site at lumalawak na kooperasyon ng Iran at Russia sa larangan ng space technology ay matagal ang itinuturing na seryosong banta sa pambansang security at intelligence ng Israel at ng mga bansang kanluran. Partikular na ikinababahala ng Israel na ang cooperation sa pagitan ng Moscow at Iran ay maaaring magpataas ang kakayahan ng Iran na maglungsad ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBMs at kasabay nito ay magpapahirap sa mga Israeli spy na makapasok at makakuha ng information sa loob ng Iran. Ayon pa sa ulat ng The Post, may pangamba ang ilang eksperto na maaaring isama ng Iran ang mga satellite na ito sa isang inaharap na nuclear weapon programs na posibleng magamit upang makabuo ng sandatang kayang tumama hanggang sa mismong mainland ng Estados Unidos. Kasabay nito, tinarget din ng Israeli Defense Forces o IDF ang dalawang lugar na kanilang tinawag na pinaka-importanteng ballistic missile production site ng Iran. Ang una ay matatagpuan sa Parchin Military Complex sa timog ng Tehran, habang ang ikalawa naman ay nasa Sharon area, humigit mulang 2,000 kilometro ang layo mula sa Israel. Lalo raw mahalaga ang pag-atake sa Sharon dahil dito umano ginagawa ang karamihan sa mga missile na pinapaputok laban sa Israel. Ayon mismo sa IDF, ang mga kamakailang airstrike ay nagdulot ng malalaking pinsala sa kakayahan ng Iran na gumawa ng mga missile at maaaring naantala ng ilang taon ng kanilang missile program. Iginit din ng Israel na ang mga pag-ataking ito ay malaki ang naging epekto sa kakayahan ng Iran na armasan ng mga proxy forces ito sa ibang bansa. Isa pang mahalagang target ang Mehrabad Airport sa Tehran na kung saan nawasak ang 16 na aircraft na ayon sa IDF ay ginamit umano sa pagpapadala ng armas sa Hezbollah. At dito naman pumapasok ang Lebanon na kung saan nagsagawa ang Israel ng isang malaking operasyon noong weekend upang hanapin ang mga labi ng isang Israeli pilot na nawawala pa mula noong 1986. Ayon sa ulat ng The Guardian, bandang alas 10 ng gabi noong Biyernes, 2 Israeli helicopters ang lumapag malapit sa bayan ng Nabi Kip at Karbe sa kahabaan ng Syrian-Lebanese border sa silaang Bekaa Valley
at nagbaba ng mga sundalo. Pagkatapos ito, nagtungo ang mga sundalo sa isang sementeryo sa Nabichit at nagsimulang hukayin ng isang libingan na kung saan pininiwala ang naroon ang mga labi ng nawawalang piloto. Subalit ayon sa Lebanese Army at Hezbollah, agad nilang natukoy ang pagpasok ng mga Israeli forces sa kanilang teritoryo at doon na nagsimula ang matinding labanan. Ayon sa Hezbollah, inambush ng kanilang mga mandirigma ang mga sundalong Israeli sa labas ng sementeryo at sinuportahan pa sila ng mga residente ng lugar at nagpatuloy ang labanan hanggang alas 3 ng madaling araw. Sa mga kumalat na video ng insidente, makikita ang sunod-sunod na tracer bullet na lumilipad sa impapawid habang maririnig ang mga residente na tumatawag ng tulong mula sa iba pang nayon. Karamihan sa mga ito ay armado at sumusuporta sa Hezbollah upang tumulong sa pagtulak pabalik sa mga Israeli. Bilang tugon sa mga pag-atake, naglungsad ang Israel ang hindi bababa sa 40 airstrike sa bayan na nagresulta sa mahigit 40 katao ang nakitil at marami pang napinsalaan. Ang operasyon sa Nabikit ang itinuturing na pinakamalalim na pagpasok ng Israeli forces sa loob ng Lebanon mula noong November 2024. Nang huliin ng Israeli Special Forces ang operatiba ng Hezbollah sa lungsod ng Batrun. Ipinapakita nito ang patuloy na paglawak ng operasyon ng Israel sa Lebanon habang lalo pang umiinit ang kanilang mga labanan laban sa Hezbollah sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, nagpatuloy rin ang operasyon ng US noong weekend. Tinarget ng US forces ang isang freshwater desalination plant sa Qassim Island ng Iran na matatagpuan sa Strait of Hormuz. Ayon mismo kay Abbas Araghchi, Foreign Minister ng Iran, ang pag-ataking ito ay naputol ang supply ng tubig sa humigit mulang 30 nayon at nagbabala siya na nagtakda ang Estados Unidos ng isang mapanganib na president. Matagal nang kinatatakutan ng mga regional observers na maaaring targetin ng mga desalination plant dahil sila ang nagbibigay ng tubig sa milyong-milyong tao sa buong Middle East at madali silang maging target ng mga government na gustong maglagay ng pressure sa kanilang mga kaaway. Sa kasalukuyan, may humigit mulang 400 desalination plants sa Middle East at kapag pinagsama-sama ay gumagawa sila ng halos 40% ng desalinated water sa buong mundo. Kapag naputol ang pangunahing serbisyo kahit sandali lang, bigla na lang nagiging napakahirap ang normal na buhay para sa napakaraming tao. At ganito rin ang nangyayari sa Gulf State. Bilang paninindak, nagsagawa ang Iran ng drone strike laban sa Bahrain na nagdulot ng pinsala sa isang desalination plant at napinsalaan ng 3 tao. Sa kabila ng pinsala, sinabi naman ng National Electricity at Water Authority na mananatiling online ang supply ng kuryente at tubig. Particular na vulnerable ang Bahrain sa ganitong atake dahil wala silang natural na aquifers at halos umaasa lamang sa desalinated water at sa pipeline mula sa Saudi Arabia para sa supply ng tubig sa kanilang mga residente. Ayon kay Niel Kulilan, Associate Fellow ng Middle East at North African Program sa Chatham House, sa isang panayam sa The National, ang insidente ay isang malaking pag-escalate ng tension. Ayon sa kanya, ang Iran ay lumipat mula sa pag-atake sa mga asset na nakakasakit sa ekonomiya ng Gulf at global energy market patungo sa mga target na direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga tao sa Gulf. Bukod sa Bahrain, tinarget din ng Iran ang United Arab Emirates noong weekend na inatake ang maraming target kabilang na ang Besad Airport sa Abu Dhabi, isang residential building at isang hotel. Inanunsyo ng UAE Ministry of Defense na na-intercept nila ang 16 na ballistic missile na ililunsad patungo sa bansa at isa pang missile ay nahulog sa dagat. May mga ulat rin na sumasagot ang UAE sa pamamagitan ng pag-atake sa isang Iranian desalination plant at kung totoo ito ang magiging unang retaliatory strike ng UAE mula nang magsimula ang digmaan. Subalit ito ay tinanggi ng isang senior official sa Jerusalem Post. Isa pang source malapit sa UAE ang nakausap ng Post ang nagsabing Israel ang nag-leak ng report ng UAE attack sa Iran. At iniulat na nahirapan ng Abu Dhabi na intindihin ng kilos ng Israel at ang kalikasan ng briefing mula sa Jerusalem. Ang pahayag na ito ay maaaring magpaiwatig ng dalawa. Pagsisikap ng UAE na i-distansya ang sarili sa mga atake sa civilian infrastructure o palatanda ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Abu Dhabi at Jerusalem tungkol sa kung paano'y sinasagawa at inilalantad sa publiko ang digmaan. Samantala sa Jordan, nakumpirma na ng mga analis ang lawak ng pinsala mula sa isang naunang Iranian strike na tumarget sa mga facility na kaugnay sa High-End Terminal High Altitude Area Defense System o TAAD. Ipinakita ng satellite imagery na nasira ang isang radar unit na bahagi ng TAAD battery na nakatayo sa Mafraq Solti Air Base. Ang radar system na ito ay pinaniniwalaang ay NTPY-2 radar, isang highly sophisticated na missile detection system na ginawa ng Raytheon na tinatayang nagkakahalaga ng halos $500 million ayon sa mga dokumento ng US Defense Budget. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang gastusin ng digmaan hindi lamang sa Middle East, kundi pati na rin sa Washington at Jerusalem. Washington at Jerusalem. Sa wakas, lilipat naman tayo sa dalawang kwento na maaaring humubog sa magiging resulta ng digmaan o kahit paano sa magiging takbo nito sa mga susunod na linggo. Una, ayon sa Axios,
Ang mga pag-atake ng Israel sa 30 Iranian fuel depot noong Sabado ay lumabis pa sa inaasahan ng Estados Unidos nang ipinagbigay alam sa kanila ng Jerusalem ng maaga na nagdulot ang unang malaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kalyado mula nang magsimula ang digmaan. Habang iginit ng Israel na ang mga fuel depot ay ginagamit ng Iranian regime upang mag-supply ng fuel sa iba't ibang consumer, kabilang ang kanilang mga military organs, sinabi ng opisyal ng US sa Axios na hindi nila nakitang maganda ang ideya ng ganitong atake. Dalawa mismo ang pangunahing alalahanin ng Washington. Ang una, nag-aalala ang US na ang pag-atake ng Israel sa mga infrastructure na ginagamit ng ordinaryong Iranian ay maaaring bumalik sa kanila bilang pabor sa estratehiya at magtulak sa lipunan ng Iran na sumuporta sa Yemen. Dapat nating banggitin na bagamat ang Yemen ay lubang hindi popular dahil sa mararas nitong kilos, kabilang na ang malupit na crackdown sa mga nagprotesta noong Enero, may mahabang kasaysayan na kung saan ang mga unpopular na Yemen ay gumagamit ng mga foreign attack upang ipunin ng suporta ng bansa sa kanilang pamahalaan. Ayon sa isang panayam kay Professor Rockford Weitz mula sa Tufts University Fletcher School of Law and Diplomacy, tinatayang humigit mulang 40% ng bansa ang sumusuporta sa Yemen. Kung ang mga atake ay tumarget sa public infrastructure o tumama ng malapit sa kabuhayan ng mga ordinaryong tao, posibleng lumaki pa ang porsyento ng sumusuporta sa Yemen. Pangalawa, nag-aalala ang US tungkol sa presyo ng langis. Ang video na nagliliyab na fuel depot ay maaaring makapagpanik sa oil market at itulak ang presyo ng langis na mas mataas pa kaysa sa kasalukuyan. Ayon sa isang advisor ni Trump sa Axios, hindi gusto ng presidente ang ganitong atake. Nais niyang mapanatili ang langis at hindi masunog dahil ito ay magpapaalala sa publiko ng mataas sa presyo ng gas. Tama naman ang alalahanin ng presidente dahil ang average na presyo ng gas sa US ay tumaas mula $3 kada galon bago ang mga strike hanggang sa $3.45 ngayon at inaasahan pa itong tataas. At ayon mismo sa ilang analyst, posibleng maabot ang presyo ang all-time high bago matapos ang Marso. Ang backlash ng Washington sa mga strike ay talagang napakatindi. Si Lindsey Graham, isang matagalang Israeli hawk na nag-coach kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kung paano ilabi sa President Trump para kumilos laban sa Iran, ay hayagang pumuna sa pagpili ng target ang Israel at inikahit silang mag-ingat upang matiyak na ang Iranian people ay makakapagbawi kapag bumagsak ang Yemen. Bagamat maaaring hindi tutunog gaano kalakas na puna, ang paglabas ng payag na ito mula sa isang taong kilala sa pagpapalapit ng relasyon sa Israel ay nagpapakita kung gaano kabigat ang pag-aalala ng administration sa epekto ng mga strike. Pangalawa, habang nag-aaway ang Washington at Jerusalem tungkol sa mga oil depot strike, parehong government ang nagtatalakay ng isang mas ambisyosong operasyon. Ayon mismo sa Axios, pinag-uusapan ng US at Israel ang possibility na magpadala ng special forces sa Iran upang kunin at siguruhin ang stockpile ng highly enriched uranium ng bansa na tinatayang nasa 450 kilos sa masuling yugto ng digmaan. Inihayag mismo ni US Secretary of State na si Marco Rubio ang possibility ng ganitong operation sa isang congressional briefing nang sabihin niya na kailangang may mga taong pumasok upang siguruduhin ang enriched uranium ng Iran. Anumang operation upang kunin ng material ay mangangailangan ng mga sundalo ng US at Israel sa lupa ng Iran na magnanavigate sa heavily fortified underground facilities sa mga lugar na mahigpit na pinagtatalunan. Sinabi ng ilang sources sa Axios na ang ganitong mission ay malamang mangyayari lamang kapag kumpiyansa na ang parehong bansa na ang military ng Iran ay hindi na makapagbibigay ng seryosong banta sa mga puwersang kasangkot. Gayunpaman maliban kung makikitilo ma-disarm nila ang bawat member ng armed force ng Iran at makakakibat itong milisya, mananatiling mataas ang panganib ng mission. Sa ngayon ang ganitong operation ay nananatiling hypothetical, pero ang mismong pagtalaki nito ay nagpapakita kung gaano kumpiyansa ang Amerika at Israel na mananalo sila sa digmaan. Sinabi rin mismo ng Pangulo ng Amerika sa isang panayam sa Times of Israel na magtatapos ang digmaan sa mutual consent sa pagitan niya at ni Prime Minister Netanyahu. Sa ngayon patuloy pa rin ang labanan at hanggang matapos ang digmaan, patuloy naming susubaybayan ng mga pangyari at magbibigay ng mga updates habang nangyayari ang mga ito. Kaya naman kung gusto mong mapanood muli ang mga susunod naming video, mag-subscribe ka na at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.